medyo naputol po. Kung nagkaroon ng problema, balikan natin yung ating tinatalakay. Kung malabo ang PSA copy ng birth certificate, may solusyon po para maayos po ito. Under the provision, pinatutupad kay PSA, kung malabo po ang document na na-release sa inyo ni PSA, o wag muna pong magtungo kung patungo kayo ng DFA, kasi kung sa tingin ninyo babasahin nila, wala silang maintindihan, wag po nating ipilit. Pumunta po kayo sa local civil registry office, dalhin yung kopya na malabo ng inyong birth certificate at mag-request po sa kanila na mag-submit ng malinaw na kopya kay PSA. Ipa-expedite po. Ang ibig sabihin ng ipa-expedite, magta-travel po kasi yan yung document ninyo, sagutin po ninyo ang gastos going to PSA Central Office. Kung nagmamadali po, ang ibig sabihin ng sagutin ang gastos, yung sa courier. Ang courier, ang pagpapadala po niyan, halimbawa kung ang dokumento ninyo ay narehistro sa bayan ng Talisay, ay ipapadala yan mula dito papuntang PSA, yung inyong malabong document. At ilalakip doon ng local civil registrar yung malinaw na kopya. Pwede pong magawa ang local civil registrar ng tinatawag na yung Form 1A ng inyong document. Isasalin kung ano yung mismong laman mula sa registry book, yun mismo ang ikakopy kung malabo ang document ninyo galing sa registry book. Or kung nakapile, kung matatandaan ninyo yung nabanggit ko kanina, na kung na-file at 4 na kopya yan, yung isang kopya na malinaw ay hawak ni local civil registry office at nandyan pa sa opisina nila, ay pwedeng yun ang ipadala, certified true copy nun sa PSA Central Office, upang yung malabong kopya kay PSA na nasubmit noong panahon na PSA copy ng iyong kopya ng iyong birth certificate na nasa database, ay papalitan yon ng malinaw na kopya. Pero bago yun palitan, kailangan ang ipapalit doon, ma-check talagang malinaw. I-check po ninyo yung ipapadala ng local civil registrar. Tingnan nyo po kung gaano kalinaw, kung katanggap-tanggap sa inyo, at nang masiguro na malinaw na talaga yung copy ng document. Pero kung may nakita kayong mali doon, hindi nyo pwedeng ipatama agad. May kailangang pagdaanan nyo na proseso. Hindi nyo pwedeng pilitin si local civil registrar kasi may malalabag na batas. Hindi pwedeng baguhin anumang mali sa dokumento ninyo na na-record na na-register na sa book. Sino man ang magbago man, empleyado man o sino pa man, ay may pananagutang legal. Kaya pwedeng matanggal sa trabaho ang isang tao na gumawa ng mali sa civil register documents o magbago niyan. Pwedeng matanggal sa trabaho, pwede din pang makulong. So depende sa magiging desisyon ng korte kung may pinail na kaso against sa tao na nag-violate. So, yun po, kung ano yung sinabi sa inyo ng local civil registrar, kung naipakita sa inyo na yung dokumento ay okay sa inyo, yun ang ipapadala. Pwede man kasi na munisipyo ang magpadala niyan, pero asahan po ninyo kasi ang sagot ng government pag nagsasubmit, monthly lang sila masubmit sa amin, then monthly din kami nagsasubmit sa central office ng documents. Kaya magtatagal talaga yan kung hindi po ninyo ipapa-expedite at hahayaan yung iniwan nyo yung document ninyo doon. Pagkatapos malabo pang document ko, ma-request pa ako na maging malinaw ito, iniwan nyo na, ay sa pamamagitan nyo ng regular submission. So asahan ninyo ang mahigit kalahating taon o higit pa kung ganun ang ginawa ninyo. Kaya kung gusto niyo mapabilis, pwede kayong mag-request, i-expedite yan ni local civil registrar, magawa yan ng transmittal po, hiwalay, solo lang yan na papel yung matravel going to central office. Then, kung nag-request kayo na mapalinaw ang document ninyo, mapalitan nyo ang copy sa central office, sa database, hindi nyo yan pwedeng bitbitin po, bawal. Kasi yun na nga, minsan binubuksan, nire-retoke ng nagre-request kasi kung may nakita siyang mali ay bawal yon. Kasi may batas governing kung paano i-correct ang mga documents. Hindi yan pwedeng basta baguhin ng ating mga kamay kung gusto niyo galawin. Through by filing petition in court ang pagpapakorek, or through the administrative process na meron na nakasadyan sa ating mga memorandum circulars na dapat i-observe
So, yan ay anumang ginagawa natin kasi dapat dumaan yan sa tamang process. So, yun, kung ang dokumento mo ay malinaw na ipadala sa central office, yung copy, pag na-check, i-check po yun sa central office pagdating. O lihiti mo ba na itong dokumentong ito ay galing talaga sa local civil registry office? Halimbawa, kung taga-DAIT ka, na-register yun sa DAIT yung dokumento mo, i-check po yan sa central office. Maraming table po ang pagdadaanan yan. I-check yung mga pirma niyan. Hahanapin doon sa central office yung mga tao nung panahon ng mga pumirma, sila ba'y tunay na empleyado? Kung pinanganak ka 1980 pa, 1960 o 1950, i-check yan doon sa archive, doon sa files, yung mga nakarecord doon ng mga pirma. May specimen signature na sinasubmit ang PSA Provincial Office na galing sa Local Civil Registry Office. 2 beses po niyan kami nagsasubmit. Taon-taon ng inyong mga pirma ng mga empleyado, may copy file po niyan doon. Dahil marami din po ang Pilipino na mapa-update ng document, magpepeke ng dokumento, pwedeng lumusot yun. Kaya chinecheck po yan yung nag-endorse, siya bang tunay na nakaupo talaga ngayon na local civil registrar. At yung pumirma, nakapirma dun sa lumang dokumento, tunay ba na siya ay local civil registrar nung panahon? Kasi pwedeng isipin nyo po, kung Kakutsaba yung local civil registrar, malakas siya dito sa nakaupo at hindi alam ni malakas din ang loob na tumulong nitong local civil registrar, gawa ng paraan, pero walang gagawa noon na local civil registrar kasi alam nila. Pero yun na nga, para masiguro ng gobyerno na hindi madaya ang isang dokumento, mabago basta-basta, mapasukan ng mali sa database natin na peke. Grabe po ang pagsisiguro ng ating government. Hindi po niyan hangad na pirahan o magastusan po tayo, pero obligation ng gobyerno na masiguro na tama ang trabaho ng bawat empleyado, masiguro na makatotohanan at totoo ang dokumento na nasa database natin at tama at naaayon sa batas ang pinagdaanan ng mga dokumento na kinikilala bilang recognized legal document ng isang tao. So salamat po sa ito, tinalakay natin sa nagsubaybay. Nawa po ay natapos nyo yung pagtatalakay na ginawa natin. So may nakalimutan ako, gaano kaya katagal once na napadala na kay PSA? Base sa experience natin, after 1 month po, matapos maipadala yung request at natanggap ni PSA Central Office, nagkakaroon na ng kopya sa database. At pag nagkaroon na, kahit sa ang CRS outlet ng kagaya ng PSA sa DAET, ay makaka-request po kayo ng inyong document. Naway naging malinaw ang kasagutan natin sa medyo nakakanasang problema ng ating mga kababayan. Salamat sa pakikinig at patuloy sana i-share ninyo po ang vlog na ginagawa ko para malaman din ng iba at hindi po kayo mahirapan ma-resolve ang problema ng bawat mamamayang Pilipino, at hangad ko na makatulong ito sa bawat isa. Please like po, hilingin ko po na please like my vlog. At natutuwa man po ako na may mga nakikinig sa ginagawa nating pagtatalakay. Nawa po i-share po ninyo, then malaman din ng iba. So salamat po, good morning po sa inyong lahat.